Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong live streaming dito po sa Facebook at saka sa YouTube. Salamat po sa mga sumusubaybay, nanonood sa ating pong gawain sa magitan ng ating pong pag-live streaming at kabahagi ng salita ng Diyos. Nawa kayo lahat ay mapagpala sa inyong pong panonood at pakikinig ng salita ng Diyos. Sa araw nito, ang ating pong tatalakayin ay patungkol po doon sa kahalagaan ng pagtutuwid, the importance of correction. Marahil kayo po ay nakaranas na kayo ay kinorek. Marahil ang nanay ninyo, tatay ninyo, kapatid ninyo, kaibigan o maaring pastor ninyo ang nag-correct sa iyo. Ano ang naging pakiramdam mo nung ikaw ay kinorek? Ikaw ba ay nagalit? Ikaw ba ay natuwa? Sa common na pag-iisip ng tao at natural pag-accept ng tao kapag siya kinokorek, marahil siya ay naiinis, nagagalit, at gumagawa siya ng ibang akbang. At ang masama, ang naging hakbang niya ay naging worse. Imbes na tanggapin yung correction, nagagalit at tinitira pa yung taong nag-correct sa kanya. So maging ito, tatalakayin natin yan, ang mensahe ng Diyos upang makita po natin ang kahalagaan. Bakit kailangan nating i-correct? Ano ba ang kahalagaan nito? Pero bago natin ito ngayon sa salita ng Diyos, tayo muna ay umawit ng isang panalangin na awitin na pamagat, Salamat Panginoon, puso ko yung sinisiyasa. Amen. Praise God. Amen. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lihim. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababagay. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hiling sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Puso ko yung sinisiyasa. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong hiling, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababagay. Salamat
Lord Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, dinatakila ka namin, Lord Diyos. Tayo manalangin. Maraming salamat po, aming Diyos. Kami po ay kilala mo. Wala kaming pwedeng itago sa iyo. Ang lahat ay hayag at lantad sa iyong paningin. Salamat, tinutuwid mo kami sa iyong sariling kaparaanan. Tinutuwid mo kami sa magitan po ng iyong mga salita. Tinutuwid mo kami sa magitan ng mga taong ibinigay mo sa amin na merong pagmamahal, merong malasakit sa amin upang kami ituwid. At ngayong oras dito, tatalakayin po namin ang kahalagaan ng pagtutuwid. Naway ang bawat nakikinig dito po sa mensahe ito ay kanilang makita ang kanilang sarili na merong mga dapat ituwid sa kanila kapag sila'y nagkakamali. Naway makita nila kapag sila'y tinutuwid, maramdaman nila na sila pala ay mahalaga at mahal sila ng tao nagtutuwid sa kanila. Holy Spirit, ikaw po ang manguna sa iyong lingkod. Anoint me in your Holy Spirit as I deliver your message. And I pray, Holy Spirit, that you will touch everyone na nakikinig ng mensahe ito, na kanilang maunawan at maintindihan at may apply sa kanilang buhay ang mensahe ito at mabless po sila. Panginoon, inahabilin ko ang mensahe ito sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen, amen, amen. Ngayon, akin na pong tatalakayin ang salita ng Diyos. Tulad po na nasabi sa inyo, ang pamagat o ang ating topic na pag-uusapan ngayon ay the importance of correction. Amen. Ang ating pong teksto ay ating makikita dito sa Proverbs chapter 12 verse 1 at saka sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Babasahin ko muna ang Proverbs chapter 12 verse 1. Ang sabi ay, whoever loves discipline loves knowledge. But whoever hates correction is stupid. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa na kanyang salita. So, dito sa ating mga dalawang teksto, dito ko kinuha yung pamagat ng ating mensahe na ang sinasabi ng Proverbs chapter 12 verse 1. But whoever hates correction is stupid. Ang sakit pakinggan ang salita ng Diyos. Tapos sasabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 12, si Pablo nagsabi dito, sabi niya, correct and rebuke and encourage. So, ibig sabihin, ito po pangangaral ng salita ng Diyos o ang salita ng Diyos mismo ay tinutuwid tayo kapag tayo ay may pagkakamali. Ang sabi ng isang quotation na nakita ko sa Facebook at ito ay iniligay ko sa ating po My Day o sa Reels. At marami po ang nag-like. Marami nag-message sa akin. Ang sabi po ng message nito sa Facebook na nakita ko, fake Christian hates to hear rebukes and correction. So yung mga Kristiyano at kinokorek sila ng salita ng Diyos, kinokorek sila ng pastor nila, pero sila po ay nagagalit. Ang sabi ng quotation ay fake Christian sila. But real Christian who is willing to grow, loves to hear it, and accept it, live with it, and thanks God for knowing it. So yung mga totoong Kristiyano na gustong lumago, ay gustong silang pinapakinggan yung pong correction para sa kanila. At ito'y tinatanggap nila, pinamumuhay nila, at pinapasalamatan ng Diyos sa tuwing sila ay kinokorek. Sana kapatid, isa ka sa mga natutuwa kapag ikaw ay kinokorek. Sana huwag kang magalit kapag naman ikaw ay kinokorek.
Correction is something many people avoid. Ito pong pagtutuwid, ito po isang pagtutuwid na iniiwasan ng maraming tao. A lot of people, they don't like correction. We naturally prefer praise over rebuke. Mas gusto po ng mga tao na pinupuri sila. Ayun, ang bait mo, ang galing mo, wala kang nagagawang palpak, hindi ka nagkakamali. Ang gusto ng iba, kahit mali na sila, purihin pa rin sila. Yun ay isang mali. Isang malaking mali. But the Bible teaches that correction is a gift, a sign of love, a path to wisdom, and a tool God uses to form Christ-like character in us. Amen. Ang Biblia ay tinuturo sa atin upang tayo ituwid. Ito isang kaloob. Ito isang regalo. Sa magitan ng pagtutuwid, atin pong nakikita yung pong pagmamahal at nadadagdagan tayo ng kaalaman, karunungan mula po sa ating Panginoon hanggang sa tayo ay maging katulad ng ating Panginoon sa Kristo. A Christian who rejects correction rejects growth, but a believer who humbly receives corrections grows in wisdom, righteousness, and blessing. Tandaan mo, kapatid, kung ikaw ay talagang tumanggap sa Panginoong Jesucristo, hindi po natatapos doon ang pagiging Kristiyano mo. When you become a Christian, there's a lot of things na kailangan baguhin sa iyo. Marami pa nga dapat tanggalin sa iyo. Maraming dapat i-correct sa iyo. But how can you grow spiritually kung ayaw mo ng correction? Ang ating po ultimate goal as a Christian is to be like Jesus. Para maging katulad mo ang Panginoon Jesucristo, kailangan i-correct yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya po yung mga totoong Kristiyano na gustong lumago sa panampalataya at gusto pong lumago ang kanilang kaalaman at gusto nila maging matuwid, ang pagtutuwid sa kanila ay isang pagpapala. Amen po ba? Amen. Ako po ay matagal akong naging assistant pastor ni Pastor Tony Espiritu. Inabot po ako ng 13 years na assistant pastor niya. Nung unang pagtungtong ko dun sa ministry niya, marami siya kinorek sa akin. Yes, minsan pag kinokorek ka, nasasaktan ka. Pero habang kinokorek niya ako, nakikita ko, naramdaman ko yung kanyang concern, yung pagmamahal niya. Gusto niya lalo ko ako maging epektibo sa pagpapastor. Lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos kasi marami akong palpak sa aking pangangaral. Siya yung aking professor sa homiletics. At dahil sa kanyang pagkokorek, natuto ako, nag-grow ako hanggang sa itong aking professor sa homiletics. At ngayon, ako na ngayon ang nagtuturo ng homiletics. Isa na po akong professor at isa sa paborito ko yung tinuturo ngayon ang homiletics, kung paano gumawa ng sermon. Kaya mga kapatid, kung gusto mong matuto, gusto mong lumago sa panampalataya, pakinggan mo ang mensahe ito. Makikita mo ang kahalagaan ng correction. Number 1, correction is a sign of love. Ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 6, for the Lord disciplines the one He loves. Ang ating Panginoon ay tinutuwid, dinidisiplina yung kanyang mga minamahal. Why does correction matter? Bakit po ba mahalaga ang correction? Number 1, God corrects because He loves His children. Tinutuwid tayo ng ating Diyos sapagkat tayo kanyang mga anak. Tandaan po natin ng John 1:12, ang sabi po ng John 1:12, na kung sino man ang tumanggap at manalig sa ating Panginoon Kristo,
siya ay binibigyang maging karapatan maging anak ng Diyos. So tayo po'y mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, tayo ay kinokorek niya sa pamamagitan ng mga pastor na kanyang inilagay sa mga kanya-kanyang iglesia upang tayo, kanyang mga anak, ay kanyang ituwid dahil mahal tayo ng ating Diyos. Discipline is not punishment for destruction. It is a training for maturity. Tandaan mo, kapag ikaw ay dinidisiplina, hindi ka pinaparusahan. Ito ay isang training upang ikaw ay lumago sa iyong panampalataya. Amen. Parents correct their children because they care. Lack of correction is not love. It is abandonment. Kapag tinutuwid ka ng mga nanay, mga magulang natin, ibig sabihin, concerned sila sa atin. Kinikare nila tayo. Siguro lahat tayo nakaranas na ng correction ng mga magulang natin. Kasi pinapalo tayo, sinisigawan tayo, pinapagalitan tayo. Kailangan umuwi ka sa tamang oras. So, ibig sabihin, yung magulang natin ay kinikare lang tayo kapag tayo kinokorek. Number 4, when God corrects us, He is protecting us from danger, wrong decision, sin, pride, and distraction. Kapag ang Diyos ay kinokorek niya tayo, ibig sabihin, pinoproteksyonan niya tayo mula sa mga maling desisyon, sa kasalanan, sa pride, at kaguluhan. So, application, instead of asking, why is God allowing this? Kundi ang ating itanong ay, Lord, why are you teaching me? What are you teaching me? So, huwag po nating tanungin ng Diyos, bakit nangyayari sa akin ito? Bakit ako nasasaktan? Kundi kapag meron nagtutuwid sa iyo, Panginoon, ano ba ang mensahe mo para sa akin? Ano bang gusto mong ipagawa sa akin? Ang Diyos ay may mga purpose siya kapag tayo kinokorek niya. Amen. How do you react when someone is correcting you? Paano ka mag-react? Ang iba po ay nakasimangot. Ang iba, umiikot yung pag-iisip. Sino ba ito? Ako marami na po kong kinorek. And sad to say, lahat yata ng kinorek ko nagalit sa akin. Ang masakit, yung mga pastor pa na aking kinorek, sila pa yung nagagalit. And then, ang nakikita ko, they hate correction. Ang sakit to, di ba? Parang leader nila ako yung kanilang chairman, president, director. And I would like to correct them because I love them. Pero nagagalit sila sa akin. At ang masama pa, sa talikod ko, pinag-uusapan ako. Yung mga naging leader ko sa church, ginawa nila, kinorek ko sila lahat. Pero pinag-usapan nila paano nila ako tanggalin sa aking ministry. At nagtagumpay sila. Pero hindi nila naman Diyos ang naging kalaban nila. Reflect on yourself. Do you think there is anything that needs to be corrected within you? Mag-reflect sa sarili mo. Palagay nyo ba, kinorek ko kayo, ay hindi ba dapat kayong i-correct sa mali yung ginagawa? Tignan ninyo, bakit ko kayo kinokorek? Bakit ako nagko-correct? Because I love you. Mahal ko kayo. Pero ayaw nyo na correction. Ako, marami akong tinanggap na correction. Nung ako yung kay Pastor Tony, marami siya kinorek sa akin, but I love correction. Kasi natututo ako at nakita ko, mahal ako ng taong ito kasi kinokorek niya ako. Dapat ganun po ang ating kaisipan. Hindi po yung nagre-rebelde ka, nagagalit ka kapag kinokorek ka ng isang pastor. Dapat matuto kang magpakorek. Amen. Number 2, correction leads to wisdom. Sabi ng Proverbs chapter 12 verse 1, whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid. So, kapag ikaw ay kinokorek, nagkakaroon ka ng wisdom, nagkakaroon ka ng knowledge, additional knowledge. What are the benefits of correction? Number 1, correction reveals
blind spots, things we do not see in ourselves. Tayo kasi minsan, meron tayong nagagawa, akala natin tama, pero mali. Meron kang nagagawang akala mo mali, pero tama. Parang chess lang yan eh. Yung pag naglalaro ka ng chessboard, yung nanonood, nakikita nila yung best move. Pero ikaw ay merong blind spot, hindi mo nakikita yung best move. Most of the time, sa ating buhay, hindi natin alam yung mga ginagawa natin, mga sinasabi natin, mga action natin, ay meron ng blind spot, hindi natin nakikita, mali pala. Pero yung tao inilagay ng Diyos na merong authority, ay kinokorek ka niya. Ibig sabihin, ito'y pakinabang sa'yo, ay, mali pala ako. Natuto ako ngayon. So, nagkakaroon ka ng wisdom ngayon, nakakaroon ka ng knowledge ngayon, para wag nang ulitin yung pagkakamali yun. Number 2, what are the benefits of correction? Number 2 benefit, correction breaks pride. It humbles us and makes us teachable. Kapag tinanggap mo ang correction, sinisira mo, winawasak mo yung pride, at ikaw ay natutong magpakumbaba. At nakikita sa you are a teachable. You have a teachable spirit. And then you will learn a lot. And then you grow in knowledge and wisdom. At number 3 na pakinabang, correction aligns us with God's will. It keeps us from going astray. Ito po, inaalay niya tayo kasi marami mga bagay na kailangan i-align sa atin at hindi natin alam. Pero yung tao nilagay ng Diyos, ina-align niya yung ating buhay spiritual. Amen. Application. Ito yung katotohanan. You cannot grow spiritually if you cannot be corrected. Hindi ka kailanman pwedeng lumago sa iyong pananampalataya kung hindi ka tatanggap ng correction. Katulad ng isang lapis. Ang lapis ay pwede siyang gamitin ng maayos kapag ito'y tinasa, yung itatasahin po siya, merong tatanggalin sa kanya. Kung ikaw isang lapis, masasaktan ka kasi may binabawas sa'yo, may tinatanggal sa'yo. Pero yung tinatanggal na yun, na tumatakip dun sa kulay black upang magamit at nagiging more effective ka as bilang isang lapis. Gayon din sa Panginoon. Para maging effective kang naglilingkod sa Diyos, may mga bagay na dapat alisin sa iyo upang ikaw ay maging karapat-dapat maglingkod sa Diyos. Believer becomes wise because he is corrected. Amen. Correction makes us wise. Sabi ng Proverbs chapter 9 verse 9, give instruction to a wise man, but he will still wiser. Kapag binigyan mo ng instruction ang isang matalinong tao, lalo siya nagiging matalino. Amen. So, ibig sabihin, kapatid, huwag mong ilagay ang sarili mo, matalino ka ng matalino. Hindi lahat ng bagay alam mo. May mga bagay na hindi natin alam. May mga bagay na akala natin tama pero mali pala. So, kailangan natin magpa-correct upang tayo ay matuto. Humble people grow. Proud people stay stuck. Yung po mga tao mapagpakumbaba. Yung mga taong tumatanggap ng correction, lumalago sila. Pero yung mga tao ma-pride, ayaw nilang correction, na-stuck sila, naging stagnant at kanilang spiritual life. Hanggang doon na lang sila. Hindi sila pwedeng mag-grow spiritually. The difference between the foolish and the wise is the intelligence, but teachability. Hindi po dun sa magiging wise sila, kundi yung pong talagang wise na tao, talagang gusto niya pa rin matuto. Yung mga wise person, they love teaching, they love wisdom, they love knowledge. Pero yung po mga foolish, yung mga people, they don't like correction, hindi sila, ayaw nila ng katuruan, ayaw nilang tinuturuan sila. Amen. So, every correction you accept becomes a stepping stone to wisdom. So, sa bawat correction, ito ay para kang humakbang sa isang another level of wisdom. Ikaw ay lumalago. Every time you accept correction,
you will gain more wisdom. Amen. Praise the Lord. At the number 3, correction trains us to live righteously. As sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, kapatid, ang correction, ito po ay tumutulong sa atin upang tayo maging matuwid. The Word of God corrects us, number 1, in our beliefs, when our thinking is wrong. Marami tayong nakadisnan na mga katuruan, nakala natin tama, pero mali pala. At ang Biblia ay ituturo sa iyo yung tamang katuruan. I-review ka niya, i-correct ka niya, ititrain ka niya, upang yung mga tamang katuruan ay makita mo at ma-apply mo, and then you will become a righteous person. And number 2, in our attitude, when pride or bitterness takes root, kapag ikaw ay kinokorek ng salita ng Diyos, yung ating pong attitude ay tinutuwid niya. Yung ating action tinutuwid niya. Yung pride ay, yung pong bitterness ay nawawala. Amen. At ang pangatlo, bakit kinokorek tayo ng salita ng Diyos? In our actions, when our behavior is not Christ-like. Ang salita ng Diyos ay tuturuan ka paano tayo maging katulad ng Panginoon Jesucristo. Remember this, our ultimate goal is to be like Jesus. Yung Christ-likeness, yung character ni Jesus ay mapasa atin. Pero pwedeng mangyari lamang ito when you study the Word of God at ang salita ng Diyos i-correct ka and then you apply it. Then you will be like Jesus eventually. Amen. And then, susunod, why was God correcting us? Bakit kinokorek tayo ng Diyos? Because God wants us complete, equipped for every good work. According to 2 Timothy chapter 3, verse 17. Gusto niya maging epektibo tayo naglilingkod sa Kanya. Kapag may mga flaws, mga palpak, kasalanan, pinumuhay kasalanan, you will never become more effective in serving the Lord kapag ganun ka. Pero kapag kinorek ka, ini-equip ka, tinuturuan ka upang maging effective ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Correction is God's tool for spiritual maturity. Ito po yung isang tools ito para tayo mag-mature. Kaya kapatid, sana nandito pa lang tayo nakikita natin kahalagaan ng correction. Correction redirects us to God's path. Yung correction kasi, minsan hindi natin alam, nag-iba na pala tayo ng direction, nag-iba na po tayo ng daan, nag-iba na po tayo ng kaalaman, nag-iba na tayo ng pamumuhay. But the Word of God, using pastor, using God's servant, correcting us, and then dinalagay tayo sa tamang daan ng Panginoon sa atin. Correction shapes Christ-like character. Sinishape tayo ng, pag tayo tinutuwid, sinishape tayo para tayo isang clay. At tayo po'y inaayos, sinishape according to the likeness of our Lord Jesus Christ. Produces humility, obedience, wisdom, and maturity. Kapag tayo sinishape, iyan po ang nangyari sa atin. At pangalawa, righteousness not formed by comfort but by discipline. Alam nyo, kapag tayo ay tinutuwid, dinidisiplina, masakit. Pero when you accept it, eventually, after pain, after discipline, you will see yourself na ikaw ay nag-matured, ikaw ay lumago sa iyong panampalataya. Amen. Number 4, the importance of correction. Correction produces holiness and peace. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 11, no discipline seems pleasant, but later it produces a harvest of righteousness and peace. Correction is painful in the moment, but it is powerful in its result. Opo, parang masakit.
hindi maganda. Pero after that, makita mo naman yung correction, yung ang ganda ng pagiging result kapag ikaw ay tumanggap ng correction. Correction leads to spiritual stability. Correction leads to inner peace, Christ-likeness, character, victory over sin, a life that honors God. Iyon po ang dinadala tayo doon ng correction. Yung pong spiritual stability, naging matatag ang iyong spiritual life. Nagkakaroon ka inner peace, kapayapaan. Naging katulad mo si Kristo. Naging matagumpay ka sa makasalanan at ang buhay mo ay naging katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos. Amen. The temporary discomfort of correction leads to permanent spiritual growth. Yung temporary lang po, kapatid, yung pagkakinorek ka, nasakta ka, temporary lang yan. Pero yung result niyan, when you accept correction, it will lead you a permanent spiritual growth. Nag-grow ka na. God's protection is purposeful. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 10, they discipline us for a little while as they thought best, but God disciplined us for our good, in order that we may share in His holiness. Amen. Meron pong layunin. Hindi ito basta-basta inaalaw ng Diyos sa atin. Meron siyang magandang layunin sa atin. God does not discipline us randomly or out of anger. Madalas, everyday, kasi marami tayong mga bagay na kala din tama, mali pala, marami mga dapat i-correct sa atin. Okay? Ako po nagtuturo ako ng homiletics. Homiletics 1, how to make an outline. Homiletics 2, how to deliver a sermon. Doon sa pag-deliver ng sermon, siyempre, kapag merong mali sa pag-deliver o mali doon sa outline, I need to correct it. Pero kapag yung estudyante, ayaw niya ng correction, paano siya mag-grow? Halimbawa, meron akong isang estudyante, dalawa po yung bibigay ko illustration sa inyo. Yung isang estudyante, pinag-preach ko siya, ito yung kanyang practicum, meron silang practicum. Ito yung pinaka-final examination nila. They need to preach one of their outline na ginawa nila. Yung isa, nag-preach siya, marami siyang sinasabing, no po, nepo, no po. Palagi siyang may no po, no po, no po. Alam niyo po, kasi po, nepo, no po. So, nung tumayo ako, sinabi ko muna sa kanya yung mga magandang sinabi niya. And then later on, sinabi ko yung correction. Brad, sabi sa kanya, siguro dahil naka-record naman ito, after this, i-replay mo yung record mo at tingnan mo yung pag-preach mo. Ewan ko kung mabibilang mo yung salitang no po, opo, no po, nepo. Yan ay mannerism na kailangan tanggalin upang gumanda yung pag-deliver ng sermon. At yung pong kapatid na yun, tuwa-tuwa siya, ayaw nga pala, di ko po napansin. Ganun pala, marami pala ako nasabing no po, nepo, no po. So, nakita niya, ay, susunod pastor, tatanggalin ko na. So, na-bless ako. Hindi siya nagkaroon ng negative reaction nung kinorek ko siya. Pero meron naman pong estudyante na hindi pa siya nag-preach. Nagpasa pa lamang sa akin ng kanyang outline at nabanggit ko yung kanyang pangalan. At nung baging pangalan niya, sabi ko, sister, babae naman to. Ang ganda ng outline mo, okay naman po, pero next time po, lagyan natin ng art yung mga main points natin para mas maganda. Aba, nung isang araw, bigla akong kinausap, ang bata-bata niya, she's only 18 years old, Pastor, pinahiya mo ko, ganun ginawa mo sa akin, hindi mo dapat ginawa yun. Kaya ko sinasabi ito, bagay pa sa iba ito. Sinermonan ako ng isang 18 years old na bata, estudyante ko, inaayos ko lang yung sermon niya. Ibig sabihin, yung batang yun, hindi ko siya pinatulan. Sabi ko, Sister, pasensya ka na, pero kailangan kong i-correct to. Pero kung ayaw mo ng correction, wala akong intention na ipahiya ka,
Pero kung ayaw mo yan, correction, ikaw bahala. Pero nasaktan kita, sorry. So, ganun po ang mga tao. Ako po isang professor, nagtuturo kapag meron akong tinuro at pinabayaan ko yung ginagawa niyang mali sa pag-deliver ng sermon, at ibig sabihin, kapag hindi ko kinorek yung maling ginagawa niya, nagiging tama yung mali. Kaya po natin kinokorek para bawasan, alisin yung mali sa pag-deliver ng sermon. Para sila po'y matuto how to deliver a sermon. Kasi masyadong marami na po yung nopo, nepo, nopo, nopo. So, kailangan natin i-correct yung mga bagay na yan. Amen. So, ako hindi ako perfect. Ako nga, nung nagsimula akong mangaral, ang daming ginawang koreksyon sa akin ni Pastor Tony para lamang ako'y matuto ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. So, para sa atin naman po ito, hindi para sa akin. Kapag kinokorek kita, it is your benefit, hindi para sa akin. So, correction is not punishment. It is refinement. Hindi kita pinaparusahan, hindi kita pinapahiya, hindi kita pinapagalitan, kundi inaayos ko lang ang iyong buhay, especially in serving the Lord. Amen. Correction removes what is sinful so that Christ-likeness can grow. Amen. Yung correction, tinatanggal po yung mga mali, yung kasalanan, para yung tulad ni Jesus ay mapasa atin upang tayo mag-grow. Amen. Illustration. Alam niyo, isang ginto, gold must go through fire to become pure. Ang isang ginto, kung gusto mo maging totoo siyang pure na ginto, padadaan ito sa apoy upang maging pure siya. Masakit kung ikaw yung ginto. Padadaan ka sa correction, katakot-takot na correction, masakit. Pero nagiging pure ka naman. A plant must be pruned to be more fruit. Ang isang halaman, especially yung grapes, kung gusto mo magkaroon ng maraming bunga isang grapes, marami kang puputulin ng mga dahon, ng mga sanga, masakit yun. Pero eventually, pagkatapos doon, magbubunga ng marami. Ganyan din po tayo bilang mga Kristiyano. Pinapadaan tayo sa apoy ng correction upang tayo maging pure. May pinuputol sa atin upang tayo magbunga ng marami. Amen. Correction produces holiness. Holiness is not automatic. It is a form. Hindi porke tinanggap mo na si Jesus and then being automatic, holy ka na. Ito po'y inaaral. Ito po'y ina-apply. Ito po'y may mga bagay tanggalin upang tayo maging banal. Amen. God uses correction to reshape our character. Amen. And then without correction, we drift towards sin, not holiness. Amen. Praise the Lord. At ang panglima, correction is painful but necessary. Totoo, ang correction ay masakit pero kinakailangan. Ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen. Masakit kapag kinokorek ka. Pero importante ito sa iyo. Kinakailangan. No discipline seems pleasant at the moment. It hurts. Totoo po yan. Sino po dito ang kinorek na hindi nasaktan? But when you accept that correction, ikaw ay lalago sa panampalataya mo. Ikaw ay matutuwid. But the temporary pain produces long-term transformation. Wow, yun ang maganda. Amen. Ito pong temporary. Temporary lang naman yun eh. Huwag lang itanim sa puso mo yung sakit na sama na loob. Kung di tanggapin mo, ikaw ay magbabago. Amen. Why does it feel painful? Bakit kaya masakit kapag kinokorek tayo? Number one, it confronts our pride. Kasi may pride tayo eh.
Kaya minsan pag kinokorek tayo, nasasaktan tayo, tinatamaan yung ego natin. Tinatamaan yung pride natin. Pero kung ikaw isang humble, teachable, kapag ikaw itinutuwid, you love it. Naalala ko po, nung ako'y nagpapastor sa Araya, meron akong membro doon, may mag-asawa na sila. Every time na mag-preach ako, at kapag tinamaan sila sa preaching, after the message, lalapitan ako, sasabihin niya, Pastor, thank you sa message. Tinamaan ako. Thank you po. Para sa akin yung message. Yun ang tamang attitude. Pero yung iba kapag tinamaan sa sermon, pinaparinggan ako ni Pastor. Tinitira ako ni Pastor. Salita ng Diyos yun. Wala kang magagawa kapag sinabi salita ng Diyos. Ang Biblia, ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay parang espada magkabila ang talim. Tumatagos ito sa ating lamat, sa ating mga buto-buto. Amen. So, huwag kang magalit. Kapag tinatamaan ka, kinokore ka, nasasaktan ka, ibig sabihin, masyadong mataas yung pride mo. Number 2, why does it feel pain? It challenges our habits. Kasi nakagawian mo na ito Nakasanayan mo na ito Pero hindi mo alam, ito nakagawian mo, ito nakasanayan mo ay mali at kinokorek ka, nasasaktan ka kasi gusto mong ginagawa yan pero ayaw mong tanggalin. Number 3, why does it feel painful? Number 3, it exposes our weaknesses. Lumalabas lamang yung kahinaan mo. Kaya ka nasasaktan. But it is worth it because growth rarely happens in comfort. Transformation requires breaking old patterns. Amen. Worth it naman Para sa atin kapag tayo kinurek, may result naman kapag tinanggap natin correction. Amen. So in conclusion, how should Christians respond to correction? Paano tayo dapat mag-response kapag tayo kinokorek bilang isang Kristiyano? Number 1, humbly. Don't depend sin. Accept God's shaping. Huwag mong ipagtanggol, huwag mong depensahan ang kasalanan ginagawa mo. Hayaan mo, tanggapin mo, at ikaw ay sinishape ng Diyos sa pamagitan ng correction ng iyong pastor. Number 2, you should be thankful. You should be thankful. Correction means God is still working in your life. Kapag mayroong nagko-correct sa iyong pastor, leader, ibig sabihin, hindi pa tapos sa iyo, Diyos. Meron pa siyang gustong baguhin, ayusin sa buhay mo, kaya meron pang taong kumekorek sa iyo. God uses that person. God uses pastors to correct you. Tandaan niyo, pastor ang ginagamit ng Diyos upang kayo lumago sa panampalataya. And you should thankful, you should be grateful kapag ikaw ay kinokorek ng pastor mo. Kasi mahal ka ng pastor mo at mahal ka ng Diyos. And number 3, kapag ikaw ay kinokorek, ano dapat maging respond mo? Obediently. Correct must lead to change. Kailangan sumunod ka. Kapag opo, pastor, tanggalin ko na po yan. Aayusin ko na po. Gagawin ko, pastor. So, yun ang tamang gawin natin. Magkaroon tayo ng tamang pag-respond kapag kinokorek tayo. You should obedient. Amen. Number 4, prayerfully. Ask God to soften your heart and sharpen your ears. Kapag kinokorek ka at nasaktan ka, manalangin ka, Lord, nasaktan po ako sa correction, pero alam ko para sa iyo to. You want me to grow spiritually and I accept it. Help me. At matanggap ko ito. And then number 5, teachable. Be willing to learn from scripture, leaders, and even trials. Maging teachable ka, you must have a teachable spirit. Kapag kinokorek ka, lalo na pastor mo nagkokorek sa iyo, huwag mong labanan, huwag ka maging rebelde. Tandaan mo, yung pastor na yan nilagay ng Diyos. Kapag nilabanan mo yung pastor yan, nilalabanan mo ang Diyos. Kapag nagrebelde ka sa pastor, nagrebelde ka sa Diyos. Tandaan mo, kailanman hindi mababawas sa pagka-Diyos ng Diyos kahit ikaw ay magrebelde, kahit ikaw ay tumalikod pa sa Diyos. Manatili at manatili ang pagka-Diyos ng Diyos kahit magwala ka pa.
Kaya kailangan tayo magkaroon ng teachable spirit kapag tayo kinokorek. Amen. Correction is not God's way of condemning you. It is God's way of transforming. Hindi ka kinokondemn. Hindi ka minamaliit. Kundi tinatransform ka ng Diyos. To reject correction is to reject growth. Kapag nireject po natin correction, you are rejecting your spiritual growth. To accept correction is to embrace God's will. Kapag niyayakap mo ang correction, tinatanggap mo correction, niyayakap mo ang kalooban ng Diyos. Where there is correction, there is love. Kapag nandoon ang correction, nandun yung pagmamahal. Where there is correction, there is wisdom. Kung saan ang correction, pagtutuwid, nandun yung karunungan. Where there is correction, there is spiritual growth. Amen. Tandaan po natin ito. Ito po yung pinaka-mensahe natin. Ito po yung pinaka-outline natin. Usually, ginagawa ko ito at the end of my PowerPoint. Ilalagay ko po yung complete outline ko. Ito po yung kanyang skeletal outline niya. The importance of correction. Number 1, correction is a sign of love. Number 2, correction leads to wisdom. Number 3, correction trains us to live righteously. Number 4, correction produces holiness and peace. And number 5, correction is painful but necessary. Sana po kayo po ay napagpala sa salita ng Diyos at nakita po ninyo ang kahalaga ng pagtutuwid. At ito pala ay mahalaga sa atin bilang tao, bilang isang Kristiyano, isang manampalataya, isang lingkod ng Diyos. Importante pala, mahalaga pala ang koreksyon sa buhay natin. Mismo ang salita ng Diyos, the Bible itself, ay kinokorek tayo. Ang Diyos mismo ay kinokorek tayo. Inilagay niya yung mga pastor sa bawat iglesia para tayo i-correct. Kasi may purpose nga ang Diyos. Amen. Sana napagpala po tayo lahat sa mensahe ito. At salamat po sa iyong pakikinig. Nais ko pong pasalamatan yung mga nanonood, si Brother Rodney Conquera Gonzalez. Salamat sa panonood. Bro, kung kailangan mo ng teaching, gusto mo magpa-disciple sa akin, open ako, sabihin mo lang sa akin kung kailan mag-schedule ka. Salamat po kay Pastor Carlo Lapos sa iyong pakinig. God bless you, Pastor. At salamat po kay Brother Irvin Calas sa iyong panonood. Salamat po, God bless you po. At sa mga kakabul pa, kasi kasalukuyan iba po nag-service pa ngayon. Kung kayo po ay manonood ng replay ng live streaming ito, ng message ito, ay binabati ko kayong lahat. Maraming salamat po sa iyong mga pakikinig. At salamat po sa mga estudyante ko sa Vision Academy Bible College. Salamat sa iyong pakikinig. At meron po mga estudyante po na kinukuha yung mga outline ko at sabi natututo po sila. Sa mga kamag-anak ko na nanonood din, salamat sa panonood ninyo. Sa mga kapatid ko, ay salamat sa iyong suporta sa panonood dito. Sa aking pamilya, salamat po sa inyo. At sa oras na ito, ako po ay nagpapasalamat sa mga nagpadala ng kanilang simpati sa akin at sa aking pamilya sapagkat yung kuya ko, si Kuya Jack ay umuwi na sa Panginoon, namatay po siya. At ito po yung every Sunday na pinagpupray ko na meron po siyang cancer dito po sa ilong, sa loob ng ilong niya. At stage 1 muna yan hanggang sa stage 4 pumunta sa utak niya at namatay po siya noong Friday ng 2:00 p.m. At ngayon, nandun po siya sa Santa Rita, Concepcion, Tarlac, nakaburo doon sa bahay niya. Mamaya pupunta po ako doon. Salamat po sa inyo po pag-abot ng inyong pagdadalamhati sa amin. Salamat po, pagpalain kayo ng Diyos. Hindi ko mabanggit yung mga pangalan ninyo. Napakarami po ang nagpaabot. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Patuloy nyo kaming pag-pray.
At pag-pray po ninyo ang pamilya ko na kayo po, yung anak ng kuya ko ay nagdalamhati sila. Salamat po sa inyo. At kung kayo po may mga prayer request, sabihin lang po ninyo, padala niyo po sa akin, patuloy ko yung pag-pray. At yung sino po gusto magbukas ng tahanan para magkaroon ng Bible study, at eventually maging church, i-PM lang ninyo ko, i-message nyo ko, pwede pumunta sa inyong tahanan. Amen. At kung gusto nyo pong suportahan ang ministry nito, so magitan po ng any amount, hindi kailangan malaki, any amount, you can send it to my GCash, yung pong inyong donation, yung pong love gift ninyo, ay isang malaking kapala at pasalamat kapag kayo nagpadala sa GCash ko na any amount, pagpalay kayo ng Diyos. So, oras nito, tayo po yumuko, tayo manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa mensahe mo na binigay mo sa amin. At nakita namin ngayon ang kahalagaan ng correction. Opo, inaamin po namin kapag kami kinokorek, nasasaktan po kami, minsan ayaw po namin. Pero ngayon nakita po namin ang kahalagaan nito. Correction is a sign of love. Kapag kinokorek mo kami, mahal mo pala kami. Correction leads to wisdom. Kapag tinatanggap po namin ang correction, nadadala kami ng kaalaman mula sa iyo. Correction trains us to live righteously. Ang correction, pag tinanggap po namin ito, nagiging matuwid kami sa harapan mo, Panginoon, at sa harapan ng maraming tao. Correction produces holiness and peace. Kapag tinanggap po namin correction, nagiging banal kami at nagkaroon kami kapayapaan. Correction is painful but necessary. Opo, masakit pero kinakailangan ito. Panginoon, itanim mo na malalim sa aming puso ang mensahe nito. Dalahin ko po yung mga tao, kinorek ko po noon, ay sana matanggal na po yung galit nila sa akin dahil kinorek ko sila. Sana matuto sila sa mga correction binigay ko sa kanila. At dalahin ko, Lord, na ako po ay patuloy din tumatanggap din correction upang ako po ay matuto din lumago sa panampalataya. Panginoon, nais ko pong idalahin sa iyo ito pong pamilya namin, pamilya ng aking kuyang na mayapa, na kayo nagdadalamhati yung kanyang mga anak. Lord, kami mga kapatid niya, nagdadalamhati sa pagkawala namin kuya, mamilis po namin siya. Pero dalahin ko ang comfort mo yung ibigay sa amin at patuloy na ikaw po provide ng mga gastusin sa pagpapalibig ng aking kuya. At yung lahat ng mga sumusuporta sa gawain ito, pagpalain mo sila lahat. Yung mga magbibigay, pagpalain mo sila, ibalik mo sa kanilang sisiklig, hindi maapaw ang kanilang pagbibigay para sa gawain ito. Pagpalain mo ang gawain ito, ginagawa ko ito, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Kaya Lord, pagpalain mo ang gawain ito, nawa sa magitan ng gawain ito, ay may mga pamilya magbubukas ng tahanan upang magkaroon ng Bible study sa kanilang tahanan. Maraming salamat po. Pagpalain mong patuloy ng aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa. Patuloy kami po ipagpalain mo ang pangailangan sa araw-araw, financial, pagkain. Sa iyo po namin hinihingi lahat ng ito. To God be the glory. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Amen.